marami-rami na rin naman mga na-raid na OLA this past few years, no? Pero yung iba ron, hindi ko yung matandaan dahil sa tagal na nila. Pero itong mga sasabihin ko sa inyo mga na-raid na OLA, yung iba dyan kasi nasa Play Store pa, at yung iba naman nasa ibang mga app market. Yung App Store, B-Apps, nandun sila sa ibang mga app market na yan. Doon sila naglalagi. Kaya yung ibang OLA dyan na na-raid, wala na sa Play Store. Alright, magandang araw mga kadyani. Muli, bago ako magsimula ng ating tatalakayin, ay maglalambing lang po ako sa inyo. Napaki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Palike na rin po, share, hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, karamihan ngayon, no, ng mga OLA na wala sa Play Store, tapos yung mga na-raid, kung tatanungin nyo, kung pag-usapan natin yung mga OLA na na-raid, pagkatapos nagtuloy operasyon dahil mga nangyayari dito sa mga OLA na na-raid na to, mga nadi-dismiss lang yung mga kaso. Alamin natin, bibigay ko sa inyo yung mga opinion ko kung bakit nadi-dismiss yung mga kaso ng mga OLA na na-raid. Unahin natin noong 2023 ba yun? If I remember it correctly, 2023 nga ba? Yung kay Rendo Labrador, di ba? Yung Z-Peso, Bali Loan, Lemon Loan, tsaka yung Opera na-raid sa Makati, di po ba? Pagkatapos noon, nawala sila sa Play Store. Biglaan, ang natira lang dyan sa Play Store ngayon na nakikita ko is si Z-Peso, na as long as updated si SEC ngayon, ay rehistrado pa rin sila. Bakit kaya nagpapatuloy sa operation itong mga OLA na na-raid? Pagkatapos, hindi na itutuloy yung mga kaso, no? Bigla na lang, wala tayong magiging balita. At marami pa rin yung mga nagtataka kung na-raid na ba yan, kung na-revoke, o something like that. Yung mga nagtatanong na mga sasabihin na, Kuya Johnny, revoke na ba yan? Na-raid na ba yan? Sasabihin ko sa inyo, kung ma-raid man yan, hindi naman automatic na matatanggalan sila ng lisensya. Wait, may reklamo. Susundo na ako. So yun nga, hindi naman po automatic na matatanggalan sila ng lisensya dahil na-raid sila. Pangalawa, yung kasong isasampa sa kanila pagdating sa korte, kailangan kasi sinusundan ng mga biktima yan. Hindi yung porket na-raid na, kampante na kayo. Kaya nga itong huli, si Credit Cash at si Peso Wallet, kung maalala nyo, di ba? Gumawa na ako ng video dyan. Ano nangyari? Na-dismiss lang din po yung kaso. At nakalaya na yung mga OLA agent na nakadetain doon sa may Pasay sa PAOK, no? Yun yung nakakalungkot din. Ang dami yung gusto mangyayari na ma-raid. Pero ang nagiging problema, rilitukin ko lang kayo hindi wag kayong sasama loob sa akin mga kadyali. Gusto nyo may nara-raid, pero hindi naman po kayo pumupunta kapag may kailangan ang korte ng mga complainant. Kasi ang proseso po niyan, kaya kadalasan na-dismiss ayon doon sa isang abogado na panood ko sa video, na 80 to 90% nga ng mga kaso ay na-dismiss dahil ang kadalasan nangyayari ay kulang sa mga complainant pagdating ng hearing. Mga preliminary hearing, preliminary investigation. Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit nagpapatuloy pa rin sila nag-ooperate. Nasa Play Store, nasa ibang mga website, nasa ibang mga app market. Sabihin natin, wala na sa Play Store si Peso Kwento. Si Peso Q, wala rin sa Play Store. Example lang yan sabi ko, si Peso Kwento na wala sa Play Store. Kadalasan yan nasa B-Apps ng Vivo. Doon ko sila nakikita ngayon. At may mga nagre-review kasi sa mga ilan dyan na mga OLA reviewer na doon nila nada-download yung mga OLA na nawawala sa Play Store. Yung iba nasa app market, nasa App Store ng iPhone. Ganun po. Doon sila lumilipat ngayon. Doon sila naghahasik ng lagim. Yung iba kadalasan dyan nasa website. Tulad ni, kung naalala nyo yung last year sa NBI na raid yan, yung 24H peso na yung ginang ay nagbayad naman daw ng utang niya. Bayad na daw siya. Nagulat siya, hindi siya sinisingil. Ang sinisingil yung mga nasa contacts niya, pinapahiya siya doon. Kaya kung baga harassments using their contacts na wala naman na siyang utang. Di na-raid. Ano nangyari dun sa 24H peso? Malamang walang nagpunta ng mga complainant na naman. Dahil nga sabi nga ni Director Santiago na kung may mga biktima man yung OLA na yon, ay pumunta sa kanila para madagdagan yung complaint at maisampado sa korte at yung kaso ay mahihiring. Ano nangyari? Ayun. Nakita ko ngayon, kakasilip ko lang doon sa 24H peso nasa website. Isa operational pa rin sila. Katulad ng ibang mga na-raid, di ba?
ang dami na rin. Meron din yung pautang peso. Noong 2023 rin yata po yun. Di ko, if I remember it correctly, yung pautang peso, na-ready niya. Pero nag-iba na siya ng pangalan ngayon. Wala siyang, parang wala na nakalagay na lending company sa under siya. Kumbaga, independent yata. Pero nandun may mga pautang peso na naka-rehistro sa SEC. Pero LHL yung napansin ko ron na may pautang peso. Pero ito yung nasa Play Store, hindi ko sure kasi wala nakalagay eh. Okay? Fintech lang siya. Kumbaga, financial technology siguro ibig sabihin nun. And then, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo magreklamo dahil sa mga harassments na ginagawa nila sa inyo, yung mga ola na nangaharas, mga abuso, mataas ang interes, if you want justice, file a formal complaint. Meron kasi nagsasabi sa akin sa comment section na ako raw ang mag-file ng complaint sa kanila para matigil ni harassment sa ginagawa sa kanila. Hindi po ako. Papaalala ko na, hindi po ako yung nararapat magreklamo. Kayong mismong mga nabiktima. Kasi kung may reklamo po ako sa PNP o sa NBI dahil ang harassment sila, eh yung mga ula lang na nangharas sa akin. Kaya nga ako mismo nagpupunta ako pagka talaga may nangharas sa akin. Ako mismo dumidirekta sa PNP. Paalala lang po ha. Kasi kung ako magpapalo, hindi ako papansinin ng PNP. Kasi wala naman ako yung ebidensya nun. Kayo may hawak ng ebidensya ng harassments nila. Okay? Paalala lang po. Gusto ko kayong tulungan pero ang problema, minsan may nangyari nga sa amin dyan na nandun na ako sa PNP, nandun na kami ni Sir Perry, Sir Pepecto. May lumapit sa kanya na gustong magpatulong. Ito lang, real talk lang ako ha. Hindi po ako nag-aano sa inyo ng masama. Wala akong masamang tinapay. Tinutulungan ko nga kayo, binibigyan ko kayo ng ideya kung ano yung dapat gawin. Si-share ko lang itong experience namin. Nandun na kami sa PNP, may humingi kasing tulong kay Sir Perry at sinama na rin ako, sumabay na rin ako ron. Pero talagang plano ko is ako talaga mag-isa lang. Yung mga ula victim na humingi ng tulong para mag-file ng complaint, nagpasama nga sa kanya, sasabay namin. Ang nangyari, nung araw na nagpapile na ng complaint, namuti yung mga mata namin. Totoo lang, no? Ang proseso kasi ng pagpapile ng complaint ay personal. Magbibigay kayo ng statement, may pipirmahan kayo. Aalamin kung ano yung mga ula na nahiraman ninyo. Iisa-isahin pa nila yan dahil kayo mismo magpapaliwanag doon sa mga investigador. Kayo kasi yung biktima, hindi po ako. Ganun po yun. Ayun po yung tamang proseso. Ngayon, kung mag-i-email lang po kayo sa kanila, wala rin mangyayari dyan. Kasi kailangan talaga ng personal. Pupunta pa rin po kayo sa PNP o sa NBI. Ganun po yun. So, kung gusto niyo talaga, kayo mismo pupunta. Kung may malapit na PNP sa inyong lugar, doon kayo pumunta na may anti-cybercrime. O kaya NBI, anti-cybercrime. Ganun po yung tamang proseso. Ngayon, pag na-raid, wag lang tayo sa simula lang. Pagka na-raid at na-raid na nga yung gusto nyong ulang ireklamo, kayo mismo sasama sa mga hearing, kayo mismo pupunta para ipaliwanag doon sa judge habang nag-hearing kung ano yung mga harassment na nangyari sa inyo. Kailangan po yun para kung gusto nyo talaga makulong yung mga ula agent o mapasara yung ula, that's the due process, the legal process. And kung sa akin kasi is, hindi ko pwedeng gawin ang isang bagay na imposible para sa akin na tutulungan ko kayo, pero kayo mismo ayaw nyo tulungan yung sarili ninyo. Kaya ang pinapayo ko sa inyo kung ano yung dapat gawin. Okay, paalala lang po. Gusto ko man kayong tulungan, may trabaho rin ako. Gagastos din ako. Magsasayang ako ng isang araw. Gagastos ako ng pamasahe, pagkain, di ba? Pagod. Tapos anong nangyari doon ng time na yun? Wala. Puro alibay na lang yung mga biktima na medyo may sakit po yung tiyan ko, medyo may pupuntahan pala ako, o may gusto ko i-reklamo pero hindi nyo ginagawa yung dapat nyong gawin na karapatan para makamit nyo yung justice ang gusto ninyo. Ngayon yung mga nire-raid na yan, ng mga ula, wala na kasi nangyayari. Di-dismiss lang po talaga. Yun ang nakakalungkot ko at nakakalungkot ng mga katotohanan na isinishare ko sa inyo ngayon. Kaya kung ako sa inyo, ang payo ko na lang, wala tayo sa control sa mga harassments na gagawin nila sa atin. Tayo po ang may karapatang, may kakayahan na harapin sila. Kung ayaw nyo silang bayaran, is up to you. Basta ang payo ko lang sa inyo, wag nyo na lang pansinin yung mga harassments kung hindi po kayo magpapal ng personal complaint sa mga PPI at NBI. At yung mga nare-raid na nadi-dismiss, wala na tayong magagawa dyan. Kasi hindi naman tayo pupunta sa mga hearing kapag kayo mismo yung biktima at hindi kayo umaatin. So sana makatulong ha, di ko kayo gusto ko kayong tulungan, pero sana tulungan nyo rin ang inyong mga sarili. So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.